No, nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Yun lang yung gawa natin reaction si Isko Moreno na meron akong nilagay na video. Pero may video yan na medyo mahaba-haba. Panoorin nyo yung sinabi ni Isko Moreno na hindi daw siya balimbing. Although, hindi nga siya balimbing pero mayroong isang term na pwede natin gamitin sa kanya. Shout out muna sa ating mga subscriber, sa ating mga kaparintihan diyan sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga subscriber na nanggaling pa ho sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapwa OFW, maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala. Balik ulit ako ngayong araw ng linggo sa aking opinion dito, sa aking mga nakikita sa mga social media, sa mga mainstream media. Although marami ako nakikita, kaya lang hindi ko naman pwede na sabay-sabayin ko yung pag-react. So ito lang muna yung gagawin natin na reaction itong partingan itong si Mayor Isko Moreno. Ipasok muna natin yung itong video niya. Carmen, marami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Demokratiko ako eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. No, nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So, I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisang pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future,
let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same. Whoever sit in Malacanang. Because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong, hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong krisis na ito. Hindi daw siya malingbing kasi nga daw siya, hindi naman daw siya kapartido nito ni Bongbong Marcos at ang kanyang partido ay Action Demokratiko. Totoo ho yun. Ito si Isko Moreno, hindi naman talaga to siya partido ni Bongbong Marcos. Although sila magkalaban noong nakaraang 2022 election na pagka-presidente at may banat nga siya dito kay Bongbong Marcos tungkol ho dito sa kanilang yung kining bayaran na tax sa mga Marcos nitong sa kanilang property na hanggang ngayon hindi to binayaran. May order na ho ang ang Supreme Court na dapat bayaran sa mga Marcos. Kailang itong mga Marcos, lalo to si Bongbong Marcos, umapila na hindi naman daw kalaki. Ganon kalaki na bilyon ang kanilang babayaran sa kanilang state tax ang tawag doon eh. At sinong nag-brought out nito? Yan si Isko nung panahon ng eleksyon sa kampanya. At ngayon nahimik tong gago na to eh. Sabihin ko sa inyo, ito si Isko Moreno. Ito yung binoto namin nung nakaraang 2022 election. Kasi akala ko okay siya. Pero nung nakita ko ang kanyang pagkatao talaga na may ayaw niya mapatawag ng balimbing, di ba? Ang tawag ko sa kanya ngayon dito ay dublikara. Ito si Isko Moreno. Kagaya kay dito sa gobernadora ng Cebu. Sariling interes ang nito, ang kanyang iniisip lang. Kasi ayaw niyang makipagbardagulan daw kay Bongbong Marcos. Gawa daw sa mga 31 million na nakuha ni Bongbong Marcos. Hindi ho 'yun, Isko. Ang pinag-uusapan dito yung sinabi mo makipagbardagulan ka. Ang dito ay prinsipyo ng bawat politiko na nagiging may maraming mga sinasabi tapos ngayon ikaw naman kasi ang dami mo rin kasing nakakaalitan diyan sa Maynila eh. Itong itong si Joel Chua nagkaalitan sila pero nagkabati din
Ang dami niya mga sinasabi. Ito si Bini Abante. Mayroon din silang mga ano yan. Itong si Valeriano, Congressman Valeriano. Ganun din. Mayroon din siyang bardagulan dyan. Pero, di ko alam kung ano ang pinakain ni Joel Chua nito na hindi siya na ngayon tinutuklaw nitong si Isko Moreno. Hindi ko alam kung ano nangyari nito. At isa pa, kung babalikan natin itong si Isko Moreno, ang ugali na talaga ni Isko Moreno, yung mangtutuklaw talaga sa mga kaibigan niya, kasamahan niya. O ibalik natin, yung kapanahonan ng Vice Mayor pa siya. At si Irap ang mayor ng Maynila. Nabalikan lang natin to. Nung plano niya, tatakbo ng pagka-mayor ng Maynila, anong ginawa niya kay Irap? Binira si Irap Estrada. Natutuusin, tatay lang din niya si Irap Estrada. Pero doon pa lang, wala akong ano doon. Sabi ko, okay naman siguro to. Nung nanalo, okay naman ang ginawa niya sa Maynila. So, sabi ko, okay siya. Kasi Irap nga naman talaga, nakikita naman natin yon. Nung sa balita na yon, naggrabe ang pagdugyot ng Maynila. Kasi ang mga basura, ultimo sa harap ng Maynila, City Hall ng Maynila, grabe ho yung kadugyot. Nakita naman natin yun kung paano nilinis nitong si Isko Moreno. Inayos niya itong mga traffic dyan sa lungsod ng Manila. At tumakbo ng pagka-presidente, di ba? Ayun na, si Bongbong Marcos na naman ang kanyang binabato. So, natalo. Yun, sabi nga, naulat siya. So, hindi siya pwede ngayon maka-atake kay Bongbong Marcos kasi mayroon siyang mga pabor na hiningi kay Bongbong Marcos. Isa pang dahilan niya kay ang Malacanang daw, naadaw diha sa sakop daw ninja ang Malacanang. Anong koneksyon? Kung sakop mo ang Malacanang, ang presidente naman na sobrang kurap, wala kang masasabi. At mayroon pa isang sinabi siya na hindi daw pwede na ipinpoint itong si Bongbong Marcos sa ganitong klaseng korupsyon ngayon. Hindi daw pwede na sabihin si Bongbong Marcos nito ang leader nitong korupsyon ngayon. Meron siya sinabi dyan. So, ano to? Sarili mo na talagang interest. Ayaw mo mapatawag ng balingbing ka, di tawagin ka namin duplikara ka. Kasi, once kasi napapakinabangan mo ang isang pinono, doon ka. At may bala ka pa na pag manalo si VP Sara, hindi ka rin ganun din ang gagawin mo. Kasi nga, tatakbo ka ulit ng mayor ng Maynila, so ang gagawin mo, sasakay ka lang din. Kung sa mga apa na, asan ang sug, tuwa ka. Kaya maana ba kay ambisyon? Dapat kasi, kayong mga politician talaga na mayroon kayong paninindigan talaga. Sabi ko, buti naman dito nanalo na pagka-presidente. Baka nagiging presidente to. Di pa natin alam kung anong klaseng presidente din to. Nagsisi pa kami nito. Yan ang binoto namin at sa totoo, ito yung binoto ko. At ang kanyang busy din si Dr. Willie Ong. Yun din ho, straight kami nito. Noong bandang huli, sinong tinutuklaw nito ang huli? Bago lang ha. Itong bago lang, sinong tinira niya? Yung Vice Mayor niya, si Hani Lacuna. Si Hani Lacuna, anak ni Vice Mayor dati rin ng Lacuna ng Maynila. Tapos, yun ang parang tatay-tatay niya yun. Pero ano nangyari din kay Lacuna? Wala. Para makabalik siya sa Maynila, binakbakan niya. Di natalo. Ay, nandiyan siya ngayon. Kaya pumusto siya ngayon. So, balingbing ato siya. Tingnan natin na itong Vice Mayor niya ngayon, itong si anak ni Atienza, na mayor din ng Maynila dati. Sino ba pangalan ng Vice Mayor niya? Nakalimutan ko, yung babae na yan dating konsehal ho yan ng Maynila. Nagkikinuha niyang Vice Mayor, nanalo. So, dalawa sila dyan ngayon na magka-team sila na nanalo. At i-take note lang ha, itong si Lito Atienza, VP Sara ho ito. Hindi ho ito Marcos loyalist ha. Nakikita niyo yung mga social media ni former Lito Atienza nito. Mas pabor siya kay VP Sara sa mga sinasabi nito. Sa TikTok to si TikTok or sa kanya sa Facebook itong si Mayor Lito Atienza. Basta napanood ko na mga ilang video nito na mas pabor itong si former Mayor Lito Atienza kay VP Sara. So ito si
ito si Isko Moreno, peligroso ho itong tao na to. Kulang pa nga to sa kaalaman, wala tong ano di rin to degree holder kasi. Sabi ko, napasalamat din ako nito nanalo kasi kailangan talaga na manalo talaga na presidente sa ngayon, yung degree holder, yung may tapos. Hindi kagaya nito, marunong lang mag-English, pero kagaya kay Bongbong Marcos, wala. Windang-windang din. Nung panahon na naisip ko nito naisip na balikan ko lang to yung mayor pa presidente pa si Tatay Digong. Nagkaano to sila nagkasagutan ho to sila. Gawa ho nito sa vaccine doon sa may San Andres. Kung hindi ko nagkakamali noon, umulan ho yun. Tapos nagalit si Tatay Digong kasi nga yung mga tao lumulusong doon sa baha. At ito sumagot to ng kay dating Pangulong Duterte. Hindi sila hindi rin sila magandang relasyon kay dating Pangulong Duterte. Kaya to si Isko Moreno, politician na talaga to siya, no? Kasi sa bagay matagal to siyang politician eh. Konsehal ng Maynila, nagiging vice mayor to ni Irap, kaya si Irap ang ginawa niya kinakalaban niya si Irap, kinakalaban niya si itong si Hani Lacuna, anak dati ni Lacuna na vice mayor ng Maynila. At di ko alam kung ano mangyayari nito sa kanyang vice mayor ngayon, itong anak ni Mayor Atienza. Kasi ito siya kasi nakikita ko kay Isko Moreno, hindi nga siya malingbing pero dublikara. Kapal ng pagmumukha pala nito. Sabi ko, buti naman nakuha ko na talaga yung ugali pala nito. Mahirap talaga kapag sa politika na ang pag-uusapan kasi pera talaga eh. At balikan lang natin nung panahon din ng eleksyon nitong 2025. Pumupunta ho si VP Sara dito sa kanyang mga rally. 2 beses ho ito pinuntuhan ni VP Sara sa kanyang rally. Si Bongbong Marcos nagpakita ba? Ngayon kasi si Bongbong Marcos maraming binibigay na mga pabor dito sa lungsod ng Maynila. Kaya ito hindi siya pwedeng papalag dito. Hindi daw siya makapagsalita against kay Bongbong Marcos. Natural. Meron kang interesado ka eh. Meron kang mga bagay na gusto mong mapakinabangan ng pagkatao mo dito sa presidente, kahit nakikita mo kung gaano pa talaga kakurap tong presidente na to. Bakit tahimik kayo dito sa mga korupsyon ni Bongbong Marcos? Sabihin mo na hindi mo nakikita ng ganun? Ang kapal naman ang mukha mo kung hindi mo nakita yan. Ito pa lang di mo napanood yung mga itong 2025 budget, kung paano nila kinarni yan, paano nila ginawang slaughterhouse yan. Pambihira naman, Isko Moreno. Kami nga dito sa mga OFW, ako nga mismo nakikita ko kung paano ginawa nitong pag-upo ni Bongbong Marcos, paano nila tinadtad ng korupsyon ang Pilipinas. Pambihira ka naman talaga. Yung interview niya sa Banateros, hindi makabanat dito si Banat Bay kasi sinuportaan to ni Banat Bay nung panahon ng pagka-presidente. Iwan ko lang kung may mga vlogs si Banat Bay nito na may mga pahaging dito kay Isko Moreno. Para sa akin itong interview na to ni Isko Moreno sa Banateros, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya na wala daw kasalanan si Bongbong Marcos ngayon sa itong mga korupsyon. Pambihira naman talaga. O meron kang isang pumaldo ka dito kay Bongbong Marcos. Yun na sabihin natin. Huwag na lang sabihin natin na nagkaroon ka ng malita. Ang sabihin ko lang nito sa'yo, pumaldo ka nga ba dito kay Bongbong Marcos dahil hindi ka maka-atake kay Bongbong Marcos eh. Kailan ka atake nito? Pag malapit na naman ang eleksyon, yan ang yan ang estilo mo garapal eh. Kung malapit ang eleksyon, doon ka atake ng atake. Itong klaseng mga politician na trapo. Kaya di ko alam kung sino makakalaban nito sa Maynila itong sa 2028 election. Sabagay, okay naman daw yan sa Maynila. Kaya lang, pagkaklaseng ganito mga hindi daw siya balingbing. Para sa akin, balingbing ka pa din at saka dublikara ka. Yan ang mga pagmumukha nitong klase mga politician ngayon na kagaya sa Cebu na kung saan yung mabisbisan sila. Sige, yan na daw suportaan natin to. Anuhin natin to. Dito tayo didikit kasi nga
nagbigay sa atin to ng ano eh. Ang kapal naman ang mukha ninyo. Bakit yung ibang mga syudad dyan na mga hindi ganun kayaman, hindi naman na nagsisip-sip dito sa administrasyon ni Bubong Marcos? Ay nako, Isko. Buti na lang, hindi ka nanalo. Buti na lang talaga. Kasi baka mamaya lagi kang laman din sa aking mga opinion. Na lang.